Never compare yourself to others kasi it's your own journey, especially dito sa architecture. Ang kalaban mo lang naman dito is yung sarili mo. What is the story behind you choosing BS Architecture? I chose architecture mainly because of my dad. Di talaga archi dream ko nung una kasi mom ko is a nurse. So parang gusto ko medical field din yung magiging profession ko in the future. Actually, nung high school pa lang is mahilig na ako mag-drawing. And then, meron kaming teacher sa Korean, which is interior designer siya. Nag-demo siya ng one-point perspective. So, bali yung room namin drawing. So, amazed ako nun. Doon ako na-inspire kung bakit architecture yung pinili ko nung college. Unusual. Kumbaga, kasi pag tinanong mo, kasi gusto kong matayo yung dream house ko or kasi idol ko si ganito, papa ko architect, ganyan. Ako kasi, before ako mag-college, sobrang undecided ako. So, when I took the exam here sa NU, nung nagsasagot ako ng application form, and yung una ko nakita is BS Architecture. So, yun yung chinek ko kasi wala naman talaga akong planong mag-enroll talaga dito. He was an architect. Tapos, mas nag-focus siya sa pagiging contractor. When I was a child, mas na-expose ako sa mga construction rather than the design. Yun nga lang, syempre, pagdating ng college, nandun na yung design kasi eh. So, right now, mas focused ako sa design. Pero, nung junior high school, doon ko na-discover na mahilig ako sa sketching. Tapos, whenever nagta-travel, na-appreciate ko yung environment. Lagi ako nakapatingin sa mga buildings, sa skylines. Curious ako paano to nagawa. Grabe kasing manpower or yung process. Yun yung parang mababaw pa na dahilan ko ba't ako nag-architecture. Pero nung mas nag-deep yung relationship ko with architecture, parang ito yung calling ko. Kasi na-realize ko yung architecture pala shapes the lives of the people. Ako, malapit kasi yung puso ko sa tao. I'm a servant leader. So, I think yung architecture, mas na-hone niya yung value ko of yung moral responsibility natin. Not just future architects, but as an individual na pangalagaan yung built environment, yung improve lagi yung mindset natin as future designers na i-improve yung experiences ng bawat Pilipino or mga tao or sa ating mga clients. Then, at the same time, siguro, hindi ako pinili ng architecture. Hindi ko pinili architecture, pinili ako ng architecture. Why? Kasi nung bata pa ako, actually si Papa kasi is karpentero siya. So, every time na may magagawin sa bahay, so lagi niya akong assistant. Alam mo yon, paabot ng ganito, ng martilyo, paabot ng screwdriver, ganito, ganyan. And madalas tinatakasan ko. So, hindi ako yung type na katapos iabot to and then aalis agad. So, ang ginagawa ko, tumatakas ako. Pero later on, doon ko na-realize na magagamit ko siya sa architecture. Kaya, hindi ko akalain na mapupunta ako sa architecture. Pero, I'm super glad na nandito ako. Accepted na ako sa ibang school nung nag-exam ako dito. Kaya ako napasok dito kasi naunang school na in-applyan ko, mahal yung tuition doon, sobra as in double pa dito. They offer the scholarship, pero kasi ang fear ko is, architecture is rough, tough, mahirap. Mahirap siyang malusutan, maraming repeaters, maraming bumabagsak. So, yun, una pa lang, yun yung fear ko. Sabi ko, ma-maintain ko ba yung scholarship? So, sabi ko, dapat pumunta ako sa school na dapat kaya ko i-maintain yung grades ko para ma-maintain ko yung scholarship ko. So, and you called, and dito na ako napunta. At first, hindi ko alam kung para sa akin ba talaga yung architecture kasi hindi man tamad. Medyo laid back ako before mag-college. Feeling ko hindi para sa akin yung thing na dapat creative ka araw-araw, ganon. Dapat may social battery ka para makipag-collaborate. Kasi yun yung kailangan para maging, architect. Pinapractice ka nila makipag-collaborate, maging creative all the time. Which is, I'm not. Sabi ko magiging challenge to. Pero sige, nandito na, panindigan na natin. How do you survive your college days? Number one, for me, dapat meron kang strong support group. Hanap ka ng group mo or buo kayo ng group nyo, which is later on yun yung makakatulong sa inyo. How did I survive? Sobrang gasgas, pero no man is an island. How did I survive college? Well, you have to make friends, syempre. Kasi may mga up and down naman yan pag college. You just have to choose kung sino yung makakasama mo dun sa ups and downs na yun. I had a very good circle of friends, very supportive sila. So, I think sila yung pinaka nag-drive for me na mag-survive sama-sama ng college.
Kasi architecture, more on collaboration talaga, teamwork. Before, ala ko, dapat strong, independent ka. Pero kailangan pa rin yun. Mas masusurvive mo yung architecture kapag strong din yung pakikisama mo sa iba. Kasi sa real world na ako ngayon nagsastart na ako mag-work sa JSLA Architects, never naging mag-isa ka dun sa project na gagawin mo. Kailangan teamwork talaga. Siguro sa mga first phase ng project, may pinaka-out sa yung project, ikaw yung project na mag-handle. Ikaw muna mag-isip nun first hand, pero laging may guidance ng mga senior architects. Kailangan strong din yung curiosity mo, yung fondness mo to learn every day na dapat hindi ka nagsistop dun sa natutunan mo sa araw na yun. Tapos, iwasan yung procrastination. Ako talaga, epitome ako ng procrastination. Sorry po, mga prop. Kasi madalas ka akong late. Actually, yung college days ko dito sa NU is I'm a working student. Nag-work ako at the same time, nag-aaral and then handling organization. Kung mayroon kang time management, mas madali yung magiging architecture life mo. And at the same time, yung focus mo. Kung ano ba yung goal mo, kung ano yung focus mo, and kung ano yung routine mo. Kasi yung routine mo yung magde-define sa'yo later on, hindi yung mga subjects na tinitake mo or yung mga kaibigan mo na around sa'yo. Kung yung routine mo is na-establish mo na ngayon, like for example, meron akong routine na tatapusin ko muna ito bago ko gumawa ng ibang gagawin ko. So, later on, yun yung magda-drive sa'yo. Kahit na wala ka ng motivation na tinatawag, kahit wala ka ng motivation, yung routine mo or yung habit mo, yun yung go pa rin sa'yo eh. Kasi eto na yung nakasanayan mo. Whether you give 10% or 1% today, at least nagawa mo siya. Kailangan mo na mag-explore ng iba't ibang circle. Kasi may social circle ka. Meron kang circle para sa mga, kunwari, organizations. May circle ka para matuto. May circle ka para makipag-socialize. Ayun yung naging way para makasurvive ako ng architecture. Next, kaya ako nakasurvive is, ang naging motto ko is, kaya mo yan, wala kang choice. Kasi, hindi ka na no turning back na eh. Unless you can afford to maging relaxed, sobra. Kasi someone na hindi ganun ka-stable sa life, sobrang undecided pa nga. Why not try kong mahalin to, ganyan. Tell us about your thesis naman po. Yung pinaka-whole process or pinagdaanan yung during your thesis. Thesis. Nagsimula siya siguro mainly talaga sa advocacy ko. Ang thesis story ko actually nag-start siya nung na-assign ako sa Agoo La Union. Before mag-thesis, pinano ko na yung gagawin ko. Sabi ko, iwas na ako sa org, works, ganyan. Yung pagpili pa lang ng title was sobrang hirap na kasi you have to choose ano yung pinaka-in-demand that time. So, syempre, every year, iba-iba naman yan eh. And then, of course, yung research kasi madali eh. Kasi marami naman tayong mga sources na like may internet, there are a lot of libraries naman dito sa Pilipinas. Madali naman mag-instigate ng interviews. I think mahirap was yung hindi naman yung technical or yung kung paano mo siya ginagawa. Pero yung, syempre, ang pinaka-maapektuhan dyan is mental health mo yun. Kasi there will be times na akala mo hindi mo kaya or susuko ka. Syempre, nasa tao na lang din yun. And I think yun yung pinaka-common issue sa mga college students na minsan, mabilis nila sumuko. So, again, dapat may mga friends ka na magsusupport sa'yo. Ganun. So, I think yun yung mahirap. Paano ka mag-stay or stay motivated on doing your thesis? Especially isang buong taon yan. Kailangan meron kang deep connection dun sa thesis mo. Kailangan, as much as possible, advocate ka nito or basta yun, mayroon kang malalim na samahan dun. And for me, sa case ko, I advocate for cultural heritage and preservation. So since yun yung tinake kong path sa thesis ko, since ina-advocate ko yun, talagang interested ako in preserving our history, our culture. So parang sa thesis ko, syempre given na mahirap talaga yung thesis journey, parang mas naging masaya yung pagkuha ng thesis kasi interested ka eh. Dapat yun yung mahalaga. Kailangan yung foundation mo sa thesis mo, kailangan malapit sa'yo para may motivation ka to really continue and to do your best kasi ina-advocate mo yun eh. Meron kaming nire-renovate na ancestral house doon which is 1950s o 1940s pa yung bahay na yun. And then, I found out na meron palang ganitong park or lugar doon na which is yung tinatawag na Agoo Eco Park. So, nakita ko doon throughout na pag-stay ko doon. So 6 months ako nandun. Nakita ko yung lugar is parang walang improvement.
Actually, that's the pandemic time. Kaya nandun ako, so stay-in ako ng 6 months doon. Yung pandemic time na yun, lagi akong bumibisita doon. And nakita ko yung importance ng merong mga parks o merong mga ganito protected area na kung saan yung mga habitat na witness ng tao or na-enjoy ng tao. Doon na pukaw o yung kaalaman ko regarding sa nature preservations. Kaya nga, ang naging thesis ko is ecotourism. I want to share, hanggang ngayon, ina-advocacy ko siya na yung nature preservation natin ma-push through. Kasi ito yung magiging future natin and ito yung magiging way natin ma-preserve pa or ma-conserve pa yung resources natin na meron tayo ngayon. So, ayun, and na-inspire ako doon sobra. So, which is, it leads me to a good spot. Pagka kami mga seniors nakikita sa hallway, nagtatanungan kami, uy, kumusta thesis mo? Ha, we don't talk about thesis here, ganyan. Kasi lahat kami, wala pang topic na naiisip, 1 week before na yun, pasukan. So parang yun yung way of kamustahan namin na, uy, kumusta thesis mo? Ganyan. Ay, wala pa akong topic. Sobrang torn ako sa mga gagawin ko kasi una, kinoconsider ko yung layo ng magiging site. Pangalawa is, yung money. Hindi man ako mayaman, so sabi ko dapat malapit lang, hindi ako gagastos ng transpo. Pumili ako ng site na malapit sa bahay ko, sa hometown ko, mismo. Sobrang lapit lang, parang 10 minutes away lang sa bahay namin. So, edi sabi ko, ay, madali na to. Ganyan. Kasi malapit lang eh. Pero hindi, scam yun. Kasi walang madali. Ang nostalgic at may iyak ka. Kasi ang dami mong pinagdaanan for 1 year. Tapos, pag nag-look back ka, ay, napagdaanan ko yun, ganyan. Yung last term sa thesis. Sobrang feeling ko, babagsak na ako nun kasi hindi nga ako creative eh. Pero nagawa naman ng paraan. You'll learn how to get your way out of that situation naman. I must say na sobrang roller coaster yung thesis journey. Pero worth it naman kasi pag natapos yun, sarap, 5 years tapos. If you can give one advice to your younger self, what it is? To my younger self, I guess you have to create more memories. Wag naman din siguro puro aral, wag din naman puro gala. You have to create the perfect balance between the leisure and yung ACADS mo, and perfect balance between the three. The career, academic mo, and personal life mo. I think you have to perfectly balance those three para hindi ka rin ma-burn out and ma-enjoy mo talaga yung college. And I must say na enjoy ko naman yung college life ko all throughout. Mas i-value yung time kasi yun nga, nasabi ko before, mali ko mag-procrastinate talaga. Nung tumatanda ako, nag-sink in sa akin na if mas na-value mo yung time, mas meron kang maayos sa time management kumbaga, mas marami kang magagawa na sana mas naging hindi ako madaling ma-distract. Ayun, younger self. Sana mas naging focus ka. Take architecture pa. Kasi, I know, huwag matakasan si papa mo. Huwag tinutulungan mo siya kasi matututo ka. So, yun yung, siguro. Well, kung magkakamali ka man throughout your journey, papunta doon sa college life mo, it's okay. It will hone you or it will shape you kung ano yung magiging ka sa ngayon. So, ito pala yung story behind that. Nag-enroll ako ng graphics technology, major in architectural technology sa TUP way back 2009. And akala ko is pwede ka na mag-take ng license doon. So, pinuloy ko siya. So, nag-work ako and then yan. Hindi pala pwede. So, you have to take the BS Architecture. Isa sa mga factor is yung degree mo. Kung magkakaroon ka ng degree, hindi ka madi-discriminate when it comes to professional work. Maraming company ang i-discriminate ka or will not look into your skills but to your school background or your degree background. That's what happened to me. And then, yun yung nag-inspire sa akin kung bakit tinuloy ko yung BS Architecture. So, yun lang. So, enjoyin mo pala, younger self. Kasi yun yung sinasabihan ko, diba? Younger self. So, yun. Enjoy mo and, ayan, iiyakan mo lang lagi. So, yun. Huwag ka mag-overthink. Actually, hindi lang sa akin advice ko to sa lahat ng architecture students. Huwag kayo magkakram. Masasayang ang buhay. Masisira buhay nyo. Ang reason naman ng pagkakram is hindi dahil tamad or ayaw gawin. Kasi feeling ko kaya tayo nagkakram. Masyado tayong nagdodwell na dun sa bagay na dapat perfect yung gawa ko. Dapat makakuha ko ng 100 dito. Architecture is about
learning it and exploring possibilities. So, dapat hindi ka mag-stick dun sa bagay na yung sa textbook mo lang nakikita, ganyan. Dapat matuto ka rin mag-explore. And if I would give an advice to my younger self, huwag mong i-compare yung gawa mo kasi yun yung magre-restrict para mag-creative ka, para makabuo ng output na nababagay sa kind of thinking mo, sa thought mo, sa personality mo. For the last question, kung may gusto kayong sabihin, anything to the students, I guess you have to study hard. Ngayon pa lang, especially ang RK ng NU is growing talaga. Like, ang dami talagang enrollees. So, you have to be competitive. But in a way na healthy competitions. Don't be toxic. Never compare yourself to others. Kasi it's your own journey, especially dito sa architecture. Ang kalaban mo lang naman dito is yung sarili mo. You have to be better version of yourself. Isipin natin yung kapakanan ng mga tao. Kasi mahalaga yan sa architecture. As architects, dapat ang iniisip natin yung kapakanan ng users natin. Kasi di ba, pag nagagawa tayo ng design, ang isa sa pinaka-main consideration natin yung users natin. Kung ano yung background nila. So dapat hindi pwedeng, kunyari, for PWD yung project mo tapos wala kang mga provision for PWD RAM, paano nila magagamit yung project? Always know your users and dapat laging nakatuon sa tao and sa built environment. Sa environment, kailangan may middle ground palagi. Hindi puro palagi pala sa tao kasi minsan nakakalimutan natin yung built environment. Katulad ng pagbuo natin ng yung modernization, isip nila yung iba, definition nila ng modernization is puro concrete lang. Hindi yan ganun. Isipin natin yung history, yung pag-preserve natin ng mga nauna ng mga buildings natin and yung nature natin. So, kailangan holistic yung pag-iisip natin. I know mahirap yung magiging journey nyo pagdating sa architecture. It's not sweet and smooth sailing, but will shape you later on sa mga haharapin mo. So, your experience here sa NU will not define you, but will prepare you sa mga haharapin mo paglabas ng NU. Sumali kayo ng council. Uy! Minsan na kayo magiging college. Hindi, sumali kayo ng mga organizations. Marami namang group sa college, especially sa mga per departments. Why not make the most out of your college life? Diba? Kahit na-stress na kayo, dagdagan nyo yung stress nyo. Sumali kayo ng mga org, ganyan. Pero, hindi. Kidding aside, kasi learning does not end sa four corners ng classroom, no? Paglabas mo ng classroom, may mga organizations. Mas matututo ka pa ng iba't ibang bagay na hindi mo natututunan sa classroom. Learn to, reward yourself kahit maganda man yung gawa mo, kahit pangit man yung gawa mo, ganyan. Kahit napagalitan ka ng prof mo, basta pag na-survive mo yung isang bagay or kaya may small victories ka, reward yourself. Kasi yun yung magpapaboost ng will mo para tapusin yung architecture school. Thank you so much po. So, yun. Good luck, future architects. Thank you